It was a fine Sunday. Hindi pa nga makatulog si Nadine dahil sa kakaisip sa maghapong iyon. It was already 1 a.m. Ngunit ayaw pa siyang dalawin ng antok. Buti na lamang at holiday, kaya wala silang pasok kinaumagahan. May halos 2 oras pa lang din sila nakakauwi ng asawa. Bukod sa pamimili ay napagkatuwaan nilang manood ng sine at super nag-enjoy talaga siya. Kinapa niya ang sariling damdamin at hindi niya maiwasan ng matakot sa kanyang nararamdaman. Tulad na lamang kung paanong saya ang naramdaman niya noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang. Akala niya ay perpekto na ang lahat. She was 15 when reality struck her hard. Namulat siyang akala niya ay nasa kanila na ang lahat. Kayamanan, masayang pamilya, but everything was a lie. Her mother was so obsessed in making herself beautiful. Yun pala ay dahil sa mga insecurities dahil sa mga pinagdaraanan nito sa piling ng ama. Her father was a successful attorney, and her mother was a model. They had a happy picture-perfect family. Ngunit matagal na pala silang niloloko ng kanyang ama. One day, her father's mistress came to them, asking time from her father. Doon lang din niya nalaman na matagal na itong alam ng mama niya. Her father promised her mom that he would leave the mistress few years back from that point. Ngunit tuloy pa rin pala ang panloloko nito sa kanya. It crushed her, seeing how affected her mother was. Her mom who did nothing but love them. Iniwan nito ang matayog na career sa pagmomodelo para sa kanyang ama, sa pangakong bibigyan nito ng masagana at masayang pamilya. But everything was a lie. Lalo pang gumuha ang kanyang mundo nang sa mismong araw ng kaarawan niya ay nawala ang mga ito. Galing sila ng party at lula ng sasakyan upang umuwi sa kanilang bahay. They thought she was sleeping nang magsimulang mag-away ang mga magulang. She cried at the backseat hearing her mother cried and demanding for an annulment. Ngunit hindi pumayag ang kanyang ama. Her father was out of focus dahil halos agawin na ng mama niya ang manibela. Sanhi upang hindi nito naiwasan ng truck na sumalubong sa kanila. How could she trust anyone? Kung mismong pamilya niya ang nasira ng mga kasinungalingan ng pangako ng pagmamahal. Hindi siya manhid upang hindi humanga. Inaamin din niya na noon pa man ay may pagtingin na siya sa asawa. Ngunit hanggat maaari sana, ay ayaw niyang mahulog ng sobrang lalim. Dahil baka matulad lang din siya sa mga magulang niya. Hindi na malaya ni Nadine ang pagtitig sa natutulog na asawa sa kanyang tabi habang inaalala ang mga pangyayari sa kanyang nakaraan. Alam niya sa sariling pinagkakatiwalaan niya ang binata. Ngunit may parte sa kanyang puso na ayaw pa rin bumukas ng buo para dito. Paano ba siya hindi mahuhulog kung ganito kagwapo ang asawa? Hindi rin ito masamang tao dahil wala siyang nabalitaang naagrabyado ng lalaki sa ilang taon nilang pagsasama sa trabaho. His parents were also one of kindest. Sa ilang araw nilang magkasama bilang mag-asawa, ay nakilala niya ang isang makulit at maalalahaning si Lawrence Veron. She unconsciously raised her hand to touch his cheek. Ngunit bago pa niya mahawakan ng lalaki, ay nabigla pa siya nang abutin nito ang kanyang kamay at iyakap sa sarili. Dahil sa ginawa ng asawa ay napahiga siya sa balikat nito. Naramdam niya ang init sa pagitan ng damit at kumot. She looked up and saw him smiling while his eyes closed. "Good morning," he greeted her huskily. Bakit ba lagi siya nitong nahuhuli sa ganong mga tagpo? "Morning," halos nakangiwi niyang sagot dahil sa pagkapahiyang nararamdaman. Babawiin na sana niya ang kanyang kamay na nakayakap sa lalaki, ngunit lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak doon. "Stay, let's stay like this for now." Halos pabulong na sabi pa nito bago niya naramdaman ang magaan nitong paghalik sa kanyang ulo. Mula sa pagkakatunghay niya rito ay isiniksik niya ang mukha sa katawan nito. How will she not fall? Nagising si Nadine na yakap pa rin ang asawa na kanyang ipinagpasalamat. She just had a dream. Her dream was supposed to be happy dahil masasayang alaala ang laman ng kanyang panaginip. Mga pangyayari noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang. But those scenes were from days before the accident na sobrang nagbibigay ng lungkot at sakit sa kanya. She looked up to her husband's face and sighed. Mukhang nasasanay na siya sa mga bisig nito. She tightly closed her eyes and pushed herself to him more. Naramdaman niya ang bahagyang paggalaw nito na tila sinisilip ang kanyang muka. Pwede kayang huwag nang bumangon at manatili na lang siya maghapon sa yakap nito. Hindi man niya gustuhin, ay napapanatag ang puso niya sa tuwing yakap siya ng lalaki. Everything seems right
at nakakalimutan niya ang maraming sakit at tanong sa kanyang isipan. Umayos muli ang asawa sa pagkakahiga at ilang minuto pa ay naramdaman niyang muli ang tila banayad nitong paghinga. She slowly opened her eyes and smiled. Ngunit halos tumalon ang kanyang puso nang dumilat ito at ngumiti sa kanya. "Good morning," he said with his refreshing smile. Nag-init ang kanyang mukha at ngumiti. "Good morning," sagot niyang bate. Tangka siyang babangon nang pigilan siya ni Lawrence at mas hinigpitan ang yakap sa kanyang baywang. Napakagat-labi na lamang siya. "How was your sleep?" Nadine sadly smiled. "I dreamt of my parents." Ani ang pumikit at sumubsob muli sa dibdib ng lalaki. It was the very first time she shared a little bit of a view from her personal life to someone. Someone not Mandy. "I dreamed of those days when they were still alive. Those days when I thought that everything were perfect. Until that girl who ruined our life." Nagpapasalamat siyang yakap siya ng asawa. Dahil sa loob ng mga bisig lamang nito siya nakakaramdam ng kapayapaan. Naramdaman niya ang lalong paghigpit ng mainit na yakap nito. He did not talk, but his actions were more comforting than she thought. It's been a month since they tied the knot. Nagising si Nadine ng tulad ng mga nakalipas na mga araw sa nagdaang mga linggo na wala na ang asawa sa kanyang tabi. She then heard the shower and sighed. Walang mangyayari kung magmumukmok siya ng magmumukmok, kaya naman nauna siyang lumabas ng kwarto upang maghanda ng kanilang umagahan. Kung walang pasok ay madalas niyang inaagawan ng trabaho si Yaya Joanne, ang isa sa mga cook na hatid sundo ng driver ng kanyang biyanan tuwing umaga. Ngunit pagbaba niya ng kwarto ay nakita niyang nagsisimula na ito. "Good morning, Nay! Ang aga niyo ngayon ah!" Isang mapanuksong ngiti ang ibinigay nito sa kanya bago muling ibinalik ang atensyon sa ginagawa. "Ikaw ang tinanghali, Iha. Ayos lang naman yun at bagong-bago pa lang kayong mag-asawa." Anito na tumingin pa sa orasan na nakapatong sa counter na humahati sa sala at kusina. She blushed upon realizing what the old lady was trying to imply. She can't confirm nor deny it. Kaya naman nakangiti lamang siyang lumapit dito at tumulong. Matagal na rin niyang kilala si Manang Joanne dahil matagal na rin naman siyang nagtatrabaho sa mag-asawang Veron. Madalas din siyang anyayahan ni Mrs. Marina Veron sa mansyon ng mga ito sa tuwing may okasyon o kaya naman tuwing gusto siya nitong makakwentuhan. They are literally treating her like their own daughter. Kaya naman kilala na niya ang mga kasambahay doon na madalas ay kanyang kabiruan. Ang alam niya ay si Manang Joanne ang yaya ng kanyang asawa simula maliit pa ito. Kaya naman huling-huli ng ginang ang panlasa ng lalaki. "Wala pa ba kayong aalagaan, Iha?" Tanong pa ng ginang na lalo niyang ikinapula ng mukha. "Wala pa po, Nay. Wala pa sa plano namin. Bago pa lang din po kasi kami." Nahihiya niyang sagot na ikinatawa ng huli. "Kung sa bagay, Iha, bata pa naman kayo. Tama lang na i-enjoy niyo muna na kayong dalawa lang bago gumawa ng bata. Pero iba pa rin ang may maliit sa paligid, nakakawala ng stress." Ngumiti lamang siya sa ginang at nahihiyang yumuko. Magaan ang loob niya sa ginang. Mayroon ito laging nakahandang matamis na ngiti sa tuwing makikita at makakausap niya. Binigyan din siya nito ng ilang tips sa mga paboritong ulam ng asawa. "Good morning!" Sabay pa silang lumingon ni Yaya Joanne nang marinig ang pagbati ni Lawrence. He is in his white shirt and black short na madalas nitong ipambahay. He's so fresh at bagong ligo pa. "Good morning, Iho! Sakto ang baba mo at malapit na kaming matapos ni Nadine sa pagluluto." Nakangiting tura ng ginang. Halos nanigas pa siya nang lumapit ito sa kanya at halikan siya sa kanyang pisngi na ikinangiti ni Yaya Joanne. But she knows better. Nitong mga nakalipas na araw ay sweet lamang ito sa harapan ng mga tao na nakakaalam na kasal sila. Gayunman ay hindi pa rin niya mapigilang magwala ang kanyang puso sa simpleng halik na iyon. Umupo na ito sa pwesto nito kaya naman otomatikong ipinagsalin niya ito ng kape sa isang tasa. Nang matapos magluto si Yaya Joanne, ay tila nagmamadali itong nagpaalam na madalas nitong ginagawa. "Do you have any plan for today?" Napatunghay si Nadine mula sa pagtingin sa kanyang pagkain nang marinig ang tanong ng asawa. She swallowed the food inside her mouth and shook her head. "Wala namang importante. I usually stroll around in my off to find beautiful foods for my IG. Then an idea came in a flash. Would you like to join me?" Mabilis na lumabas sa kanyang bibig.
But then she bit her lower lip and almost cursed herself. Paano ba niya nakalimutan na sobrang busy na tao ng kaharap niya? Bukod pa doon ay may goal ata itong iwasan siya hanggat kaya nito. That is if you don't have anything to do today. I mean, bawi niya. Her heart jumped at the sight of smile on his lips. He nodded in her utmost shock. Sure, I'm free the whole day. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat na napalitan ng ngiti. Her very first genuine smile after a few weeks. Good then, let's prepare once done with our breakfast. Malumanay niyang sabi, kahit na nga tila nagwawala na ang kalooban niya sa biglang saya. Matapos mag-ayos, bitbit ang kanyang backpack at camera ay lumabas na si Nadine sa kanilang kwarto. She's wearing a comfy outfit, a white and light pink sweatshirt na tinernohan niya ng walking short, white shoes and white cap. Nang makalabas ng kwarto ay biglang bilis ng tibok ng kanyang puso nang makita ang asawa. He's wearing a black round neck long sleeves na nakatupi hanggang siko, na tinernohan ito ng maong pants at puting sapatos. Oh God, my heart! Bulong niya sa sarili. He broke a smile that she answered dearly. Are you ready? Tanong nito na tumayo mula sa pagkakaupo sa couch na kanyang tinanguan. Behave na din, para kang teenager na nakakita ng crush. Bulong niya sa sarili nang maunang maglakad palabas ng kanilang unit. Pababa na sila lula ng elevator, nang halos mapatalon pa siya nang magsalita ang asawa. So where are we going? Lumingon siya rito nang mapangiwi dahil sa kanyang inakto. Are you okay? Nag-aalala pa nitong tanong. Yes, I'm fine. She calmed herself and retrieved her sanity mula sa pagkakalunod sa presensya ng asawa. Let's see. You don't have any plan? Natawa siya dahil sa nakitang pagkunot ng noo ng lalaki. Kilala niya ito at dapat ay laging planado ang lahat dahil bawat segundo sa oras nito ay mahalaga. Umiling siya at tumingin sa pagbukas ng pinto ng elevator. Wala. Aniya nang magsimulang humakbang palabas doon. That will make this day more interesting. Not knowing what will happen. No exact place to go. Isn't that exciting? Lumingon siya rito at kinuhanan nito ng litrato gamit ang camera na nakasabit sa kanyang lieg. Nasa harap na siya ng kotse ng asawa nang kunot noong tinignan niya ito dahil nilampasan siya ng lalaki. He pressed the car key in his hand. That unlocked the door of a Mazda MX-5 two cars from where she was. Wow! Nadine raised an eyebrow and smirked at her husband, who was obviously showing off dahil sa ngiti nito sa kanya. Perks of having a rich husband. Aniya na umikot sa passenger side kung saan siya pinagbuksan nito ng pinto. How many cars do you have? She curiously asked. He started the engine and looked at her. A lot. He showed her a boyish grin na dahilan upang mapatawa siya. Hindi ka rin mayabang, no? Nakangiting umiling ito at nagsimula ng patakbuhin ng sasakyan. Saan tayo, ma'am? Tagaytay. Aniya na sobrang kasiyahan ng sandaling iyon. Paano ipararamdam ni Lauren sa asawa na umiibig na siya rito? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.